Hi, everyone. It's Papa Chini to po ulit. Ngayon ay nandito kami nandito pala ako sa Slovenia, kung saan isa sa part ng bansa sa may Europa. So, ganito, dito po sa Slovenia, nung dumating kami ng 2024, malaki na yung mga pinagbago. In terms of mga kunwari sa mga nababasa o sa mga lingwahe. So dito po kasi sa Slovenia, hindi sila yung parang sa mga nababasa, kunwari example sa mga English. Doon tayo sa English. May tao na nagsasalita talaga sila. May mga tao na hindi naman masyado or nakakaintindi pero hindi sila masyadong nakakapagsalita. Nakakaintindi sila ng English. So, kung kayo ay bago dito, malaki ang adjustment. Gaya ng sa supermarket na lang, magbibili kayo sa supermarket, kailangan niyo pang i-translate yung kung ano yung binibili niyo, kung ano ba talaga yon. So, isa 'yon sa mga dahilan na kung kayo ay hindi marunong magbasa or makapagsalita ng Slovenia, so maninibago kayo. So ngayon, sa taon na to, 2025-2026, may mga malaking pagbabago na. Gaya sa mga self-service na payment system nila na sa supermarket, yung application nila is meron ng mga language selection gaya ng English, Slovensko, ay hindi ko pa alam kung meron pang ibang in-upgrade sila. So mas maganda kung na-upgrade po 'yon ng mga supermarket kasi ang Europe kasi is may sa gaya ng iba't ibang bansa, may kanya tayong lengguwahe. Gaya sa atin Philippines, English or Arabic man yan, no? So meron nang nabago. So hindi na kayo mahihirapan pa. So since na ginagamit naman ang English na commonly sa mga iba't ibang bansa, karamihan ng bansa. So yun ang nakita ko pa lang. So may pagbabago na. So sa self-service counter, meron na silang binagong pag-update. So isa 'yun sa maganda. So syempre bilang dayuhan dito sa bansang Slovenia, so kailangan mo talagang mag-adjust. Hindi ang bansa na to ang mag-adjust para sa iyo, kundi ikaw. So kailangan mo matuto, mag-aral ng Slovenia or anuman lingwahe meron sila. Siyempre, kung ikaw ay dayuhan, kailangan mo mag-adjust. Ikaw mag-adjust, hindi sila mag-adjust. So, may mga pagbabago, gaya niyan. Pagka naka 5 years ka na rito, parang kung gusto mo maging permanent residence, kailangan mo matuto talaga. So sa 5 years na yun, bago ko dumating yung 5 years, kailangan matuto ko na mag-aral ng Slovenia. Para kung sakaling mag-renew ka ng sarili mo or pumunta ka sa isang ang government sector is Slovenia talaga ang ginagamit nila. So kahit sa ospital, ganun din po. Meron din silang patakaran na kailangan Slovenia. So sa mga gusto naman maging passport holder or residents dito, so kailangan mo talagang aral. So kailangan mo ipasa yung Slovenian language kasi pag binagsak mo yon is hindi ka na makakuha ng residence na yon. So uulit ka ulit. So meron naman preschool sa iba't ibang lugar ng Slovenia na mamimili ka lang ng oras. Kung nagtatrabaho ka, pagkatapos mo ng duty, pwede kang dumiretso doon para mag-aral. So libre po 'yon. Ang gobyerno po ang yan, libre. So yung konting kaalaman na po 'yon, yun shinare ko lang, baka makatulong po sa mga gustong pumunta dito sa Slovenia. So see you on my next video para po sa mga ibang kaalaman. Salamat, bye-bye. Kung nagustuhan niyo po yung yung aking video, please follow and subscribe po and share na rin. Salamat. Bye-bye.